Marami daw nagpapakita dito. Hindi delikado dito. Hindi ko siya ganang mabasa. Sayang tong lugar na to, napakaganda pa sana kung naayos na lang siya. Hindi, wala na natin to. Mahirap to. Baka kung mamaya kung ano to eh. This is the most haunted abandoned castle dito sa Europe. Ang Highmasker Castle. Bago matapos ang 19th century ay itinayo ang palasyong ito sa utos ni Franz Joseph I. Ginawa upang magsilbing barracks at pinakamalaking artillery sa kasaysayan ng Hungary. Sa panahon ng unang digmaang pandaigdig ay ginamit din itong kulungan ng mga pugante at bihag na kalaban. Subalit napasa kamay ito ng Nazi na pinamumunuan ng malupit na leader na si Adolf Hitler. Sa pagpagsak ng Soviet Union ay tuluyan na itong naging abandonado at iniwan ng mga sundalo. Maraming kwento ang mga residente na nasa paligid ng palasyo na matapos daw itong maabandona sa loob ng 50 taon ay kinatakutan na at walang may lakas ng loob na dumaan sa harap nito pagkagat ng kadiliman. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong abandonado, ay maraming mga nakakakilabot na tunog na naririnig sa loob ng haunted castle na to at mga iyak o boses na parang galing sa impyerno. From Tatabanya ay bumiyahe kami ng 7 oras papunta sa tinatawag na The Queen City o mas kilala bilang Best Frame. Sumakay kami gamit ang train at bago tuluyang mapuntahan ang aming destinasyon ay kumain muna kami sa isang mall para may lakas kami sa pagpunta sa abandonadong palasyo. Nakita din namin dito ang ilan nating mga kaibigan at pasado alauna ng tanghali nang marating namin ang lugar ng Best Frame. Grabe, napakalayo. Wala kang kaming masakayan. Problema agad yung kinaharap namin dahil kinailangan pa na lumakad ng 6 na kilometro sa napakainit na daan para marating ang hinahanap na palasyo. Gusto kong may dokumento lahat ng mga ganitong lugar sa yung makasaysayan na lugar. Kahit medyo malayo kasi habang nandito tayo sa Europe. Sana suportahan niyo yung YouTube channel ko. Gagawin ko lahat para sa inyo para mapasaya kayo sa panonood. Sinubukan kong magtanong sa mga nakakasalubong na Hungarian at itinuro naman nila yung daan. This way? Itt csak így egyenesen, és itt ezen a felé. Pero nang sinabi ko na kung pwede nila kaming samahan, ay mabilis itong humindi na parang may kinatatakutan. Itt bemész kis utcánál, és lent a kastély. Kasanam. Szívesen. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa wakas ay natatanaw na namin ang makasaysayang Highmasker Haunted Castle. Kaya ba? Sige. Parang ko lang. Sa aming pag-iimbestiga ay matagal na pala itong sarado. Walang gustong sumama, kaya nawawalan na kami ng pag-asa. Pero bago pa kami tuluyang umalis, ay nakausap namin ang isang katiwala dito at binigyan kami ng permiso para maidokumento ang loob ng abandonadong palasyo. We can go inside the castle. Then because we want to document this castle, do you think we can go inside? There's no problem? Yes, but be careful. Yeah. Sorry, we are not bad guys. Okay. Sinimulan na namin ang pagpasok sa loob at sa bungad pa lang ng palasyo ay iba na ang mararamdaman mo. Mukhang wini-welcome na kami ng mga elemento dahil mayroong nagsasalita sa loob at kalabog ng pinto. Pero di ko alam kung nai-record ng video. Dami pa ikot to eh. Ano ba yung mga korporate, yung mga tao nila ano? Siguro, dati itong barak sa mga sundalo. Tapos, sabi nila, naging libingan daw ito ng araw nung mga namatay ng unang digmaang pandaigdig. Sa unang palapag pa lang ay nagkalat na ang mga pasag na salamin. Kaya't kung di ka rin magiging maingat, siguradong hindi ka papalarin. Marami ditong lumang kwarto, nakasya ang mahigit sa 1,000 katao. At sa patuloy naming paglalakad, ay ito ang napansin ng mga mata ko. Dahil hugis at taol ang espasyo ng daraanan at masisilip mo sa bintana ang masukal na kagubatan na lalo magpapakilabot sa iyong pakiramdam. Kanina parang may sumisigaw dyan. Hindi kami makadiretso ito kasi medyo marupok na yung dadaanan. Nakita ko ang isang putol na hagdan, pero parang may puwersang humahatak sa akin papunta sa isang batong hagdanan. Ito may daan dito.
Marami na ang mga urban explorer na nakapunta dito. Pero ako ang kauna-unahang Pinoy content creator na makapagdodokumento nito para sa inyo. May mga urban explorer na nagpunta na dito. Pero walang tumatagal na matulog dito kasi sabi nila marami daw nagpapakita dito. Susubukan pa namin ikutin yung taas, akit tayo. Titignan natin kung may mararamdaman tayo. Sa ngayon, sa baba, halos wala pa kaming ganong nararamdaman na mabigat. Siguro dahil nagsisimula pa lang tayo nag-explore. Ito yung naging barracks dati at naging pinakamalaking artillery sa Hungary. Sa aking mga hakbang paakyat, patungo sa ikalawang palapag, ay lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Pag akit mo pa lang dito sa taas, iba na yung iba na yung parang dito, parang sobrang init. At dito ay nakapulot ako ng isang lumang papel at nang buksan ko to. Papel. Ano yan? Ano to? Sulat na ano? Ano to, simbolo? Parang nasi... Nakapulot kami ng ng papel dito. Naglalaman ito ng mga sulat at simbolo na kung susuriin ko ay parang sumasagisag sa mga dyablo. Mayroon itong numero Tapos nakasulat dito yung 666 to, di ba? Ayan oh. ng masasamang elemento at nang subukan kong hanapin ito sa internet ay natuklasan ko na ang mga markang to ay kumukonekta sa demonyo. Kakaiba na yung kilabot na dumadaloy sa katawan ko. Iba na yung pakiramdam dito sa taas. Medyo... Pero nandito na kami at wala nang atrasan to. Dito sa part na to, iba na. Tumatayo na yung balahibo ko. Pare, pakita mo. Tumatayo na yung balahibo ko dito. Iba na yung pakiramdam dito sa taas. Kaya't nagpatuloy kami sa pag-akyat. At pagdating namin doon, eto ang bumungad sa amin. May tatlong mata. Mga palatandaan ng masasamang elemento at hindi ito magandang senyales sa mga pumupunta dito. Ayan, simbolo. Parang simbolo to ng mga masasamang elemento. Konektado kaya ang simbolo na nakita ko sa lumang papel? O meron talagang mga tao na gumagawa ng ritual at ang lugar na to ang napili nilang mundo? Meron ako nakikita dito na parang mga hupos ng kandila. Pero medyo may mga kalat din. Siguro pinapasala ng iba to. Nabubulok na ang makisami sa katagalan at ang parting to, palagay ko, ang sinasabing reception hall ng palasyo. Grabe, naluma na to, no? Siguro ito yung pinaka-reception hall nila. Bigla kong naalala ang ibinahagi sa aming kwento na ang reception hall na natatanaw natin ngayon ay bantay sarado raw ng isang itim na engkanto. Laki naman itong castle na to. Sayang lang itong castle na to, nakabandonado. Nagsunod-sunod na ang hindi magandang pangyayari katulad nito. Siyempre, Ano nangyari sa'yo? hindi ko ilang ko. Hindi mo ilang ko. Mukhang di na sa amin natutuwa kung sino man ang nakatira dito. Parang bumigat yung paramdam ko nung hinawakan ko yung papel kanina. Hilo ako eh. Bigla ako na hilo. Ang daming dugo. Dugo. Ang daming dugo. Nakakatakot na ang mga natutuklasan namin habang tumatagal kami sa loob. At mukhang sa kwartong to ay may hindi magandang nangyari. Dugo to. Dugo to. Dugo to, di ba? Parang ano na. Kahit may dugo. May makita kami dugo dito. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-i-explore sa palasyo. At pagdating namin sa pinakamataas na palapag, eto ang bumulaga sa amin. Napakataas nito. Oras na may nagtulak sa'yo dito, patay ka dito. Sobrang creepy ng lugar na to. Sobrang lawak pa ng castle na to. Sayang napabayaan lang. Pilit naming hinahanap yung tower ng palasyo. Pero mukhang pinaglalaroan kami ng mga elemento at hindi namin tumatagpuan. Pabalik-balik lang kami sa dinaraanan. Nasaan kaya yung tower? Saan? Dito? Gusto ko sanang mag-overnight challenge para gumamit ng mga ghost equipment. Subalit limitado ang ibinigay sa aming oras para makapagdokumento at ayoko naman sirain ang pangako ko sa katiwalang nagbigay sa amin ng tiwala at permiso. Medyo maliwanag pa pero sira na to. Grabe no. Sobrang lawak nitong castle na to. Mahabang panahon ng abandonado ang palasyong ito, pero nakamamangha at hindi ito gumuguho dahil sa mga ginamit nilang bato. Iba yung ano niya, no? Iba yung bato niya ginamit sa kanya, no? Hindi to katulad ng bato na
Ginagamit sa atin sa Pilipinas eh. Ito iba to. Pero matibay pa siguro to. Habang tumatagal kami sa loob, ay lumalakas ang pagpaparamdam at maging ang kasama ko ay napansin din ang pagdaan ng isang anino. Ay, ito ba yun? Oo. Ano kaya yun? May tumanaan nila. Ay, tama. Nakakatakot talaga dito. Kaya bumaba na kami at baka sumama pa sa amin ang hindi namin nakikita mga elemento. Yung kausap namin kanina sa baba, hindi raw kami pwedeng abutan ng nilim dito kasi bukod sa marupok na, delikado daw itong lugar na to. Kung makikita nyo, nakalabas na yung mga bakal nyo. Nakakalungkot dahil sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na to ng iba. Pero para sa akin, ang alaala ng pagpunta ko dito ay hindi na kailanman mabubura.